Ang huling pagpapanggap ni Rocky Boy. Matapos ang gabing puno ng sigaw at dugo, naiwan si Tangol na wasak ang katawan at halos wala ng lakas. Ang mga sugat na iniwan ng torture ay hindi lamang pisikal, kundi sugat na tatatak sa kanyang alaala. Hindi alam ng grupo kung paano siya nakaligtas o kung bakit tila biglang nagbago. Ang ihip ng hangin sa loob ng bahay ni Rocky Boy. Ang alam lang nila, tapos na ang bangungot. Ngunit sa katotohanan, nagsisimula pa lamang ito. Muling nagsuot ng maskara si Rocky Boy. Mula sa halimaw ng gabi, nagbalik siya bilang kaibigan sa umaga. Tahimik, maingat at tila may malasakit. Siya ang unang gumalaw sa kusina. Siya ang unang nagkusang tumulong. Siya ang unang ngumiti sa harap ng grupo ni Tangol, na wala ni kaunting hinala sa likod ng kanyang mga mata. Habang nakahiga si Tangol, mahina at hindi pa tuluyang nakakabawi, inihanda ni Rocky Boy ang pagkain. Bawat hiwa ng kutsilyo ay may kasamang intensyon. Bawat halo ng rekado ay may kasamang plano. Sa isang maliit na sisidlan, dahan-dahan niyang inilabas ang lason, walang kulay, walang amoy, ngunit siguradong tatapos sa buhay ng sino mang kakain. Hindi nagmamadali si Rocky Boy. Alam niyang ang pagmamadali ay kaaway ng perpektong krimen. Gusto niyang magmukhang aksidente. Gusto niyang magmukhang kapalaran. Gusto niyang sa huli, walang magturo sa kanya. Ngunit may isang taong hindi matahimik, si Ramon Montenegro. Mula pa noong gabing iyon ng torture, may bumabagabag na sa kanyang isip. Alam niyang may mali, alam niyang may nawawala, at ang nawawala ay hindi bagay, kundi presensya. Wala si Rocky Boy sa oras na pinahirapan si Tangol. Wala siya sa mismong sandaling halos mamatay ang anak niya. At para kay Ramon, sapat na iyon upang magduda. Habang abala ang lahat sa pag-aalaga kay Tangol, tahimik na inoobserbahan ni Ramon ang bawat kilos ni Rocky Boy, ang paraan ng pagtingin, ang paraan ng pagngiti. Hindi siya sigurado, pero ang kutob niya ay sumisigaw. Hindi alam ng grupo ni Tangol ang panganib na nasa gitna nila. Para sa kanila, si Rocky Boy ay kakampi. Isa sa kanila, isang taong pinagkakatiwalaan. Hindi nila alam na ang pagkain na nasa harapan nila ay maaaring maging huli. Sa likod ng lahat ng ito, nanatili si Rocky Boy sa bahay. Tahimik na nakatingin sa kadiliman. Ang kanyang plano ay nabigo, ngunit ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang paghihigante. At hindi pa tapos ang kanyang papel. Habang ang grupo ni Tangol ay pilit na lumalayo sa putukan, dala ang sugatan nilang pinuno, isang katotohanan, ang malinaw, may mas malalim pang kasamaan na gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. At sa gabing iyon, sa pagitan ng bala at apoy, nagsimula ang mas malaking digmaan. Digmaan ng pamilya, digmaan ng paghihigante. Digmaan na magtatakda kung sino ang mabubuhay at kung sino ang tuluyang mawawala. Hindi pa tapos ang kwento.